So, hello sa inyo mga ka-DIY at maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Yan. So, kung napanood nyo mga ka-DIY yung last part ng video natin, yung nakaraan. So, ito na yon yung palit motor na. Okay, so ipapaliwanag ko lang konti sa mga bago pa lang nakakita nito. Okay, so pag-reading natin ang motor, okay. Pag-reading din natin ang capacitor niya, okay din. At wala din problema yung shafting at bushing. Dahil nga bago pa siya nasira. Yan. So, hindi lahat ng mga branded ay tumatagal. Meron talaga niyang mga factory defect na kung saan yung motor ay natatamaan kagad ng maaga o nasisira kagad. So, hindi naman 100% kapag branded ay sure ball na yon. Okay, meron talagang masisira niyan. Kahit ano namang appliances, basta branded, may bibigay talaga niyan. Okay? So, ito naman mga ka-DIY, ang case nito ay buo yung shafting, buo yung bushing, buo yung motor at capacitor. At kapag may LC na siya, gumagana naman siya kapag walang LC. Kapag sinalpakan na siya ng LC, hindi niya nakayanin. So, ibig sabihin ng mga ka-DIY sa ganon, palit motor ka na nun. Wala nang ibang paliwanag, kundi palit motor na yon. Okay, mga ka-DIY. So, papalitan natin ng motor na ito. Yun ay magkaibang sukat. Yan, sabi ko nung last video natin na palitan natin ito ng magkaibang sukat ng motor. Yan, so ipapaliwanag ko sa inyo mga ka-DIY step by step kung paano magpalit ng magkaibang sukat. So bago doon mga ka-DIY, nais ko munang magpasalamat at i-shoutout kayong lahat. So sa nagpapa-shoutout, shoutout muna. Yan, so shoutout at maraming salamat sa inyo. So simulan na natin ito mga ka-DIY, yung pagtuturo ko sa inyo. Okay? So ito yon mga ka-DIY, oh. Itong motor niya. Yan, ito yung sukat ng motor. Ito ay nasa 20 mm, yun naman yung pamalit natin ay nasa 25 mm. So pwede yan. Pwede kang lumaki ng konti ng motor, pwede kang lumiit konti. Yan, so papaliwanag natin. So yung stator nito mga ka-DIY ay shorted na. So kahit anong klase ng motor pwede dito. Basta lumiit konti at lumaki konti. Yan, so kuha tayo ng panukat ito, caliper. So iset na natin sa mm. So tayo ng motor ito. Ayan, 20 mm. Yung ipapalit natin, medyo malaki-laki konti. Dapat ito 20 mm din yung pamalit natin. Yan, sa mga mahilig mag-DIY at mahilig mag-kalikot, para sa inyo ito. Okay? So yon, malaki. Pwede yan. Ito. Okay, nasa 25 mm yung pamalit natin. Ngayon, ito ay gumagana. Halimbawa, meron kayong electric fan na ganito, maganda pa yung katawan, tapos sunog yung motor. Tapos meron naman kayong electric fan na maganda pa yung motor, pero wasak na yung katawan. Pwede yan ilipat, pwede yan ipagpapalit-palit sila. Okay? So, gawin natin, i-testing muna natin ito na gumagana, tapos ilipat natin dito. Step by step yung ating paggawa. So, nakasaksak na yan. On natin. Okay, on natin number 1, number 2, number 3, 0. Yan, gumagana yan. So yan ang ililipat natin dito. Dahil yan ay wala ng kaha at sira na yung katawan yan. Ito, buo pa yung kaha niya. Ililipat natin dito para mabuhay lang. Yan. Sa paglipat ng motor, yung tatanggalin na natin dito ay yung kanyang motor at saka rotor. Dalawa lang yung tatanggalin natin. Motor at saka rotor kukunin natin. Kasi yung rotor kasize ng motor, ng stator coil natin. Yung dalawa lang dito. Ang tatanggalin natin dito, yung ililipat natin dito sa bago, motor at saka rotor din. Dalawa lang yung tatanggalin natin dito, na ililipat dito. Dalawa lang yung aalisin natin na pisa dito sa bago para mapagana natin uli. Okay? Pwede kayong maglipat ng motor ng medyo lumaki konti dito. Bawang lumaki ng 25. Or pwede kayong maglipat ng medyo maliit-liit, pwede rin yun. Kapag medyo maliit-liit, dagdag ka ng screw dito, medyo mahaba sa hulihan. Tapos kapag malaki naman ganito, okay lang, medyo malaki yung ipapalit mong motor sa kanya, pwede. Tapos itong shafting, iurong mo konti dito sa unahan. Konti lang yung urong mo. Kung ano yung kinapal dito, ganun din yung urong mo dito sa unahan. Para kapag nilagyan natin mamaya ng cover dito, hindi sumayad yung ilisi. Okay, so alisin muna natin itong 4 na screw, then capacitor, then kalasin natin dito. So mahaba rin yung pamalit ko, pwede yan. Na ito yung direkta natin dito sa liig mamaya, step by step. Okay, kalasin ko lang muna. Tabi muna natin yung mga screw.
Tapos silain natin dito. Yan. Okay, yun. Then kalasin to. Okay. Then yung kapasitor, yun pa rin gagamitin natin. 1.5 pa rin. Kasi ang design ng kapasitor ng motor na yun, 1.5 din. So, putulin na lang natin to. Yun. Then, kalasin natin doon sa hulihan. Okay, matapos tanggalin yung screw. Yan. Tapos tanggalin, tandaan natin ito yung common. Basta't may ganito, nag-iisa lang palagi yan, common yan. Okay? So tanggalin natin ito, putulin na lang natin dyan. Yun. Then, tanggalin na natin itong tatlong pirasong ito na nagmula sa switch. Kasi ito yung tatlong speed. Ito yung speed niya. Okay? Tanggalin natin yan. Ito, or pwede rin na dito na tayo magputol para dito tayo maghinang. Pwede rin yan dito, pwede dito. Kung may panghinang naman ako, hinangin lang natin mamaya. Tanggalin na lang natin ito lahat. Yun. So, ito na yung wirings niya ng motor. Hilahin na lang natin tong stator. Ito, hilahin na lang natin yan. Yun. Pwede nyong alisin itong wire, pwedeng hindi. Pwedeng doon lang dito kaysa itaas magdugtong. Pero ako kasi doon nagdudugtong sa hulihan. Ginagawa ko pa rin yung buong wirings. Pwede rin kayong magputol dito, dito idugtong, pwede din doon sa hulihan. Okay, bago natin alisin ito, pakita ko lang muna sa inyo yung sukat nito. Yan mga ka-DIY, oh. Yan. 6 cm. Kita nyo ba? Awas tayo, gawin natin 0.5 ganito. 5.5 dito. Yan. Yan. Pag nilagay na natin yung rotor dito, nung isa, dito, yung rotor niya sa gitna, ganito rin. Pag nilagay natin yon, i-atras natin to sa unahan. Yan, oh. Okay, 6. Gawin natin 5.5 dito sa gitna ng 5 at saka 6. Yan ang ibawas natin dito. Yan ang ibawas natin dito. Hirapan kasi kung maghawak, dalawang kamay lang. Yan. Gawin natin 5.5 kasi 5 and 6. Sa gitna ng 5 and 6 na yan. Yan, dito. Yan. Itong konti na ito mga ka-DIY, idadagdag natin yan doon sa unahan. Dito. Idadagdag natin yan. Bali, papaluin natin to para magiging 5.5 na lang ganito. Yan o. 5, 5, 6. Yan. 5.5 yan. 5.5. Dapat ganito na lang yan. Yan. Okay, dapat ganito na lang yan siya. 5.5 na lang kapag sinalpak natin yung bagong rotor. Non. Kasi nga naglaki tayo ng motor, naglaki tayo ng stator niya, aatras natin to konti para hindi sumayad doon sa ilisi. Okay? Kalasin muna natin ito. Then tanggalin yung mga washer, yung mga spacer niya. Tapos yung shafting na ito gagamitin pa rin natin. Ito pa rin yung gagamitin natin. Pero ito ibang rotor na, yung rotor at motor din tatanggalin doon, yung ililipat natin dito. Okay? So tanggalin ko lang muna itong mga spacer nya, yung mga washer nya, tanggalin muna natin yan. Tapos yung mga lock nya sa gilid, tanggalin natin. Itong mga circle clip nya, oh. Tapos paluin natin ito. Okay, para sa mas malinaw pala mga ka-DIY ito. Yan, ito yung original pang yung shafting, no. Yan, hindi pa tayo nakapaglipat ng motor. Ulitin natin. Yan, ito yung sukat niyan, di ba? Ito yung naka-ballpen. Yan. Tapos dito naman yung kapag kinabit na natin yung rotor nito, ito na yung sukat niyan. Ito. Kailangan pag mamaya kapag kinabit na natin yung rotor nito at saka motor noon ng isa, ganito na yung sukat niyan. Yan, dapat dito. Okay? Dapat ganito na siya. Yan. Okay, papakita pa rin natin mamaya yan. Yan ang original niya. Okay? So, paluin muna natin ito. Tanggalin natin. So, yan, kahoy na may butas. Yan, o. Okay. Ilapag na natin dito. Yan. Then, paluin natin. Okay, daan-daan lang yung pagpalo para hindi bumagbingkong yung shafting nito. Kailangan daan-daan kayo rin magbalik para hindi bumagbingkong ito. Kasi minsan, yung iba magpalit nito, basta-bastang pagpalit lang.
Hindi pwede yun mga ka-DIY. Kailangan magpalo ka, sentro sa gitna at saka hindi magalaw para hindi ito magbengkong, hindi ito magbend. Kasi minsan pagbalik mo niyan, baka hindi na umikot yung electric fan mo kasi medyo bengkong na siya. Okay? Kahit anong gawing reset mo sa busing niya, hindi ma-reset kasi nga bengkong ito, medyo nagbengkong. Yan, may isang pamamaraan din sa pagpalit. Yan, so ito, wala na. Ito, gagamitin pa rin natin yung original na shafting. Okay, bale yung inalis lang natin dito ay inalis na natin yung itong rotor at saka motor. Ito wala na to, dalawa. Kasi nga shorted na. Okay, kalasin ulit natin yung isa, yun. Kalasin natin yun. Yun ang ipapalit na natin. DIY, no? Para sa pagpalit pala, naituro ko rin naman ito pa kung paano hanapin yung speed common sa mga ibang nakarang video ko. Naituro ko naman ito kung paano kalasin, kung paano malaman yung speed at common. Yan, sa pagkakataong ito mga ka-DIY, kalasin natin. Yan, nakahiwalay na ganito. Pag ito sa katawan pa, ganito yung form niya. Bali ito yung wiring diagram niya pag nasa loob pa siya ng electric fan sa pagpalit nyo. Okay? So ito nakatago na ito yung common niya. Ito yung para sa common din mamaya. Okay? Tandaan nyo lang yung mga itsura. O yan o. Yan. Ito naman sa pagpasok nito, ito na yung kanyang line 1, line 2. O live natin, nung line natin. Line 1, line 2. Yan, ito yung kanyang speed, yung tatlo. Ito, 1, 2, 3. Ito yung common din sa kabila. Common ng switch at common ng motor. Yan, ito yung common ng motor, yung green. Okay? So, naka-color code kasi ito. Kaya madali lang matandaan. Putulin din yan. O, tandaan nyo na lang. Basta yung nauna dito, number 1. Ito na yung number 2 dyan. At number 3. Yun. Tanggal na. Ito yung para sa capacitor natin. Putulin na lang natin yan. Tapos kunin natin yung motor. Yun na. Okay, tandaan natin yung common yung kanina, yung kulay green. Ito yung tatlo sa speed. Okay, kalasin ko lang yung motor. So ayan na mga ka-DIY. Tanggal ko na yung kanyang pamalit natin. Ito na yung pamalit natin. Okay, always na pagpalo nyan dito sa hulihan. At pag magbalik ganun din sa hulihan din ang palo. Huwag kayong pumalo sa unahan. Okay, so yung mahaba na portion, yun ang itusok sa butas. Yan. Tapos yung hulihan ang ipapaloin natin. Yun. Sabay pasok yung isa. Ito. Yan. Ito yung unahan. Ito naman yung hulihan yung sa para sa gear. Yan, ipasok naman natin dito. Okay, tapos lagyan natin ng konting oil. Lagyan natin ng konting oil siya. Okay? Okay, konting oil lang. Then, paluin. Uli. Then, sa pagbalik nito, para hindi magbingkong, hawakan dito. Tapos, paluin sa taas. Kunan natin ang sukat. Konti pa. Okay, ayan na. Sakto na. Okay, kabit natin. So ayan mga ka-DIY, ikabit na natin yung motor dito. Ipasok lang natin kagaya nung nauna. Gayahin lang natin yon. Okay, pasok natin yung wirings. Ito. Yan. Unahin natin yung sa likod na portion. Tapos ito, gearbox niya alisin natin. Ibaba muna, tapos kunin yung screw, tanggalin. Okay. Yan. Tapos silipin natin mamaya. Okay. May mga stator kasi na hindi kasya ganito. Dapat kasya itong dalawang butas nito. Dito rin. So marami rin yung kapares or kaparehos. Okay. So yun. Ilagay natin yung circle clip nya. Circle clip. Yan. Okay. Pati sa likod, nilagyan ko na yan. Tapos, ang nangyari dito mga ka-DIY, dagdagan natin to. Or kapag walang circle clip, dagdagan natin pa rin ng spacer. Habulin natin yung ito. Dapat itong guhit na yan ay sumakto dito sa rotor, sa bawat kanto ng rotor. Ay, ng core pala. Yan, dapat ganito. Yun, kapag pinasok natin yan. So yan, meron pa ditong washer na maliit. Pag sinalpak natin, kailangan ganito. Sakto din. Yan o. Kita nyo yung portion na yan.
Yan, ito yung guhit na yan dapat sakto dito sa level. Dito. Ito yung guhit. Yan, pag pinasok, lubog yan. O, kita mo lubog. Yan. Dagdagan natin ng spacer or washer. Okay, ayan na mga ka-DIY oh. Yan, bali naglagay ako ng ano. Yan. May naiwan ba to sa loob? Yan, nilagyan ko siya ng bago. Hindi ko na tinanggal ko na yung circlip sa unahan. Dito yung circlip tinanggal ko na. Tapos yan, naglagay ako ng spacer. Basta gawan nyo lang ng palaan na mag-level siya. Tapos yung medyo madulas na manipis nandun na iwan sa loob. Yan, isa maliit yun oh. Yun. Pag pinasok natin, dapat itong portion sumakto dito. Yan, dito sa pinakakanto din. Pasok natin. Malakas ng ulan. Okay. Yun. Okay, kitang-kita nyo. Yan, saktong-sakto. Yung guhit dito. Doon sa rotor. Tapos, yan o. Di ba nag-adjust tayo? Dito yan. Mga dito yan kasi nag-adjust tayo. Adjust sa unahan yan. Importante, maabot nyo pa rin yung gear. Para makapag-swing din siya. Yan o. Abot pa rin yung gear nya ng gearbox. Okay. So, next step, ipasok natin dito. Tapos, lagyan natin ng play. Doon naman tayo mag-adjust, dito naman tayo mag-adjust sa unahan. Importante na-align mo na yun dito. Tapos dito ko nalakuha ng play sa itaas dito. Okay? Diyan. Yan, so binalik ko yung ano niya, nagdagdag ako ng isa, maliit. Nagdagdag ako para maabot ko lang yung level niya. So mamaya pakita natin. Tapos kung wala naman ganito, yung may clip, pwede ito, isalpak mo yan buo dyan. Tapos magbawas ka. Bawasan mo lang, tapos lagyan mo ng pinakamanipis nito. Huwag mo kakalimutan, ito yung pinakahuli ang ilalagay. Yan. Kapag maglipat ka ng motor na nahihirapan ka ito yung gamitin mo na panukat, tapos bawas ka lang. Bawas ka lang. Importante na kakabawas ka, lagaring bakal mo lang. Yung mga ganito plastic, mag-ipon kayo nito. Yan. Tapos lagay yung pinakamanipis. So pwede naman ilagay yon, pwede naman ito. Ito kasi makakatipid tayo. Yan. Kunti lang yung nagamit natin. Importante may manipis sa dulo. Yan, pwede ito isalpak tapos yung manipis. Tapos kuna ng sukat, gagaya nito. Okay, pasok natin. Then baon natin. Yan. Tapos i-play natin sa itaas ganito. Okay, napasok na. Yan o. Yan, dapat may kunting play lang. Nakita nyo naman yung play nya, halos singliit lang ng barya. O 5 piso, yan pinakamadabis na play. Ayan o, nag-play na. Yan, itaas baba. Kunting play lang yan. Yan, kunting play lang dapat. Parang 5 piso yung agwat. Pag inangat mo. Yan, 2 baryang 5 piso. Dapat ganon. Yan o, kunting-kunti lang yung play. Tapos lagyan natin ng screw. Tapos reset natin yung bushing nya. Palawin lang dito. Taas baba lang. Tapos paikutin. Yun. Smooth lang yung ikot nya. Tapos tingnan natin to. Likuran. Ito. Yun. Yan, nakaka-play siya no. Yun. Okay. Okay, yan ang motor. Pasok natin dito sa liig. Yan. Pasok natin, tapos balik natin dito. Yun, hilahin natin. Yun, pagkahila, salpak yung leeg. Salpak ng leeg, sabay lock din sa leeg. Dito. Yun. Para maganda na yung play nya. Okay, tingnan natin mamaya itong swing arm kung ano yung play nya, kasi pwede tayong magpalit ng swing arm at pwede natin itong baguhin yung swing arm nya. Dahil naglaki tayo ng motor, maaaring expand natin ito, medyo ihaba natin kunti. Kung nagmaliit naman yung papalit ng motor, medyo i-move natin ito kunti yung swing arm nya. Okay, ganun din yung mga technique doon. Okay, balik natin to. Okay. Balik natin yung wirings nya. Tapos punta tayo sa switch dito. Yan, kahit anong switch, i-on mo number 1, mga ganito, on mo number 1.
On mo number 1, tapos hanapin mo dito kung saan yung number 1 kasi ito yung tatlo na sa speed. Okay? Ito na yung tatlo sa speed niyan. Hanapin mo lang yung number 1 dyan. Okay? Kuha ka ng tester. Tapos okay? Yan. Importante pumapalo lang. Yan, pumapalo. Itong line na ito, para ito sa common mamaya doon sa kulay green na tinanggal natin. Common yan. Common pa. Basta may ganito, para tandaan ng common. Yung kabilang line naman, ito naman yung line 2. Line 1, line 2. Ito na yung sa cord natin, saka natin. Ito na yan siya. Ito na yan. Ito na yan yung sasaksakan natin, di ba? Ito na yan siya. Yan o, yung itim na yan. Ito. Yung line na ito at saka line na ito. Line 1, line 2, line 2, line 1. Okay? Tapos diba nag number 1 na tayo doon? Yung unang palo dyan, dito natin ilagay yung test probe natin, isa. Okay? Yung unang palo dyan, yun yung number 1. Dahil sinelect natin doon sa itaas, number 1 na. Okay? Punta tayo dito sa kabila. Yan, nakita nyo? O yan. Dahil naka number 1 tayo doon, ito na yung number 1 mo. Yan, ito yung number 1 doon. Doon sa likod. Okay, yan o. Ito na yung number 2 dyan. Pag sinelect mo yung number 2, ito naman yung number 3. Okay? Select natin number 2. Ngayon, magatik na. Number 2 na yun. Ito na yung pumalo dyan. Yan o. Kita nyo sa tester. Yan. Yan na yung napalo. Ito number 3, wala pa. O, number 3 natin. Okay? O, yun ang number 3. Okay? So, balik natin sa 0. Balik natin sa number 1. Okay? Pinihit ko number 1. Yeah, ito na yan. Ibig sabihin, ito yung number 1. Dito tayo magtatap ng number 1 sa wirings doon. Okay? 1, 2, 3. Okay, kung ito naman yung unang palo, ito naman yung number 1. Number 1, number 2, number 3. Ito yung pumalo sa number 1. Ibig sabihin, yan ang number 1 mo. Okay? Nandun naman kanina, yung number 1 ay lagyan nyo lang ng coding. Or gayahin nyo na lang. Sabi ko naman kanina, ito yung common. Tapos yung number 1 kanina yung white, black at saka red. Ito kasing color code na ito ay madalas. Yan, ito na yung ano dyan. Ganito. Yan, common, green, tapos speed yung tatlo, di ba kanina? Yung pagputol natin sa kabila. Ilagay natin dito white, black at saka red. Okay, ganito lang yon. Yan, white, black, red, 1, 2, 3. Yan, ilagay natin dito. Yan, ganito lang. Okay, hinangin ko lang mga ka-DIY yun. Hininang ko na. White, black, red, o 1, 2, 3. Tapos ito, yung green, yung common. Okay, okay. So, ilagay natin yung kanyang lock dito. Okay. Palatandaan yan mga ka-DIY na yan ang common. Lagi nakahiwalay. Isang wire na nakahiwalay, common yan tawag dyan. Or yung, itong wire na ito na portion, ito yung naghahawak ng fuse dun sa loob ng motor, itong green. Yan, yan ang wire na hindi dumadaan ng switch. Okay, line 1, line 2. Common ng motor, common ng switch. Common ng motor, common ng switch. Okay? So, ganun lang pagkaano sa kanya. Tapos, ilagay natin dito yung capacitor dito sa dalawa. Okay, wala namang polarity yan. Magkabaliktaran yung capacitor natin ay okay lang. Kasi wala namang polarity. Okay, hinang lang natin dito. Okay, nilagay na natin yung dalawang line ng capacitor. Magkabaliktad, okay lang. Tapos, saksak natin. On natin. Okay, may power tayo. Yun. Tapos, lagyan natin ng tape para makita nyo yung gumagana. Yun. On natin. Yun. Okay, number 2. Yun. Number 3. Okay. Install na natin dito yung kanyang body. Try natin. Okay, testing na natin kung maganda yung kanyang swing. Okay, on natin number 1. Yun. So maganda na ang ikot niya. Yan, malakas na. Tapos number 2. Yun. Tapos number 3. Yun. Sado. Tapos lagay natin yung frame niya kung tatama ba yung LSC doon sa frame. Okay? Off ko lang. Okay. So yan mga ka-DIY no, hindi sayad yung kanyang LSC dito sa frame. Kasi minsan yan sayad
Kaya minsan palit ka rin ng shafting, medyo bahaba-haba. Ito hindi naman sayad at tamang-tama lang yung pag-adjust natin. So sure ball yung pagkagawa. Tapos on natin. So in-steady ko lang muna yan. On natin. Yun. Malakas niya, number 1. Okay, number 2. Number 3. Yun. Okay. Yan, malakas na yan. Malakas yan. Okay. So, hanggang dito lamang mga ka-DIY at kitang-kita ulit tayo sa susunod nating mga tutorial. Kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin yung notification bell para updated na rin kayo kapag may bago tayong mga video. So, malakas na yan. So, hanggang dito na lang at paalam muna. Kitang-kita ulit tayo sa susunod. Bye-bye.